Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Tinuluyan na po si former President Rodrigo Roa Duterte ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Kinasuhan na po si Tatay Digong, mga ka-PL. Hindi na po nakatiis ang babaeng manika. Bakit manika, ka-PL? Kasi may pagkakahamig po sila ni Chakadal. Ha? O ito po ang balita. Basahin ko po, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan palike po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po. Babaeng manika. Kasi kahawig pala ni Chakadal. O ito, kinasuhan na ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng grave threat si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong umaga ng Martes, Oktubre 24. Kaugnay ito ng naging pahayag ni Duterte sa isang programa tungkol sa pagbibigay niya ng payo kay BP Inday Sara Duterte. Pero, una mong target dyan, intelligence fund mo, kayo. Ayan Kayo. Ikaw, Franz. Ito sabi ni Tatay Digong kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Ayan. Sa ngayon, hindi muna tayo kinakailangan magbigay ng mahabang komento tungkol ho dito. Hayaan po natin gumulong ang kaso. May korte naman di ba? At naisampa na nga yung kaso sa dating Pangulo. Mag-aantabay na lamang po tayo kung ano po ang magiging hatol ng korte sa dating Pangulo. Bawal ho tayong magbigay ng kung ano-ano mang mga espekulasyon at naisampa na po ang kaso. Naku, makokontempt po tayo niya. Okay? Dito naman po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Ito pa rin pong tungkol sa dating Pangulo, mga ka-PL. Itong issue po sa West Philippine Sea. Nagsalita na po ang dating Pangulo. Ito po, basahin ko at parang meron po siyang kapiraso lang na advice po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kayo na lamang po ang mag-analisa kung ito ba advice o hindi. Okay? Duterte, ayan sa issue sa WPS, hindi matatapos hanggat walang seryosong pag-uusap. So, ibig sabihin dito ng dating Pangulo, mga ka-PL, mas mainam na personalin na puntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang bansang China. Mas maganda isama niya na rin si BP Sara para matapos na po ang katanungan ng mga kababayan natin na bakit hindi nakikialam si BP Sara sa usapin sa West Philippine Sea. Mas maganda silang dalawa ang pumunta sa bansang China. Ito na po, hindi malulutas ang problema sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China hanggat walang seryosong pag-uusap ang dalawang bansa. Bakit po yan nasabi?
ng dating Pangulo. O ito ang inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasunod ng panibagong insidente sa WPS nang bungguin ng mga barko ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Ayan, sa kanilang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa dating presidente, hindi sagot sa problema ang pagpapakita sa publiko at sa buong mundo ang mga footage ng girian at bungguan ng mga barko sa West Philippine Sea. Para sa akin, maaaring tama ang sinabi ng dating Pangulo, pero tama rin na ipakita natin sa buong mundo ang ginagawang panghaharas, pambubuli, pambababoy nito mga China Coast Guard at sa mga maliliit na bangka na naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre para matawagan po ng pansin itong mga malalaking bansa na mga kaalyado natin at kundinahin nila ang ginagawa ng CCG. Di ba? Kahit paano, syempre, parang matatakot din po yan sila, no? Sa pamamagitan ng pagkundina nitong mga malalaking bansa na kaalyado natin. Malay natin, baka medyo dumistansya po ang China, no? O, ito pa. Matagal na niyang pinag-aagawan ang mga teritoryo sa West Philippine Sea at madalas ang gitgitan, bungguan o kaya ay near collision dahil naghahanap talaga ng rason para magkaroon ng isyu at mapuwersa ang 2 bansa na mag-usap para malutas ang gusot sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kumbaga mga ka-PL, ayon po dito sa nasabi ng Pangulo, ng dating Pangulo, sinasadya talaga ito ng China o ng CCG na bulihin itong ating Philippine Coast Guard at itong mga maliliit po na bangka na nagdadala ng supply sa Ayungin Shoal o sa BRP Sierra Madre para magkaroon ng isyu at para hikayatin na rin siguro ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pumunta o sadyain si Xi Jinping at mapag-usapan ang teritoryo sa West Philippine Sea para malaman kung saan ba talaga sa amin dito. Parang ganun ba? O ito sa amin o yan sa inyo. Yung problema lang dito, mga kapil, pag dumating do si Pangulo sa China, makikipag-usap siya, no? Baka naman lumabis po ang ihinging lugar nito mga China, ng China, ni Xi Jinping. Baka sumobra. Baka naman iskwatin nila ng tuluyan yung karagatan natin. Hindi naman pwede yon. At si Pangulong Bongbong Marcos naman ang pagbabalinga ng mga kababayan natin. Di ba? Isa rin siguro yan sa dahilan bakit hindi pumupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa bansang China. Baka na siguro naiisip niya na baka mamaya pag pumunta ako doon sabihin itong lugar na to amin. Sa atin yon, pasok yun sa easy natin. Tayo po ang lugi, ano? Ito pa, Bakit ito nangyari? Ito pa sabi niya, kasi naghahanap lang talaga ito, di ba? Ng rason para magkaroon ng isyu. So, that it will be brought to light and then maybe force government, either the Philippine side with the concurrence of China or with the pressure coming from the United States and the rest of allies to force a meeting or a talk so that these things can be solved. Dagdag ni Duterte.
ang kailangan ng dating presidente ay magkaroon ng seryosong pag-uusap. O yun na nga. Sana, no, sa mga ginagawa ng CCG, ng China, sa ating karagatan, sa pagpasok nila na walang pahintulot sa pagbunggo ng ating mga maliliit na barko, matawagan ng pansin ang ating Pangulo at ang pangalawang Pangulo, mag-usap sila, no? Bisitahin nila ang China, kausapin nila si Xi Jinping para matapos na ang girian at wala nang masaktan kasi baka mamaya pag lumala pa ito, hindi lang bunggo na ang gagawin ng CCG sa mga maliliit na bangka natin. No? Aantayin pa ba natin na meron ng masaktan bago ho tayo kumilos? No? Sana matawagan po ng pansin ang ating Pangulo. At alam natin na napipiko na po sila. Ang militar at ang DND. No? Wag lang sana pairalin ang galit. Mas mainam, sadyain nila ang bansang China pag-usapan ng maayos para matapos na ang girian. Di ba? Comment po ang inyong mga saloobin, mga ka-PL. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayong lagi. Be blessed.